Hello! So our succulent lowland picture of the day will be... Sinong gusto niyo? Ayan. So it would be the Tinkerbell. Tinkerbell, Tinkerbell, Tinkerbell rock chart. Yan. So kunin natin sa Tinkerbell. Ayan. So mabibitawan ko. Wait. So ayan ang ating picture of the day. The Tinkerbell. So, hello beautiful people. Welcome back at Everything Nice at Mitch Succulent Love. And our vlog today titled Succulent Lowland Picture of the Day. So, I choose the Tinkerbell. Ayan. So, ang ingay po ng dumaan. So, when describing this Echeveria Tinkerbell, it has a clump rosette. So, usually, ganyan siya. And yes, Echeveria type po siya. So, kapag nai-stress itong Tinkerbell, kulay purplish po yung nasa tip ng kanyang mga rosette. Ayan. So, I have the non-variegated and the variegated. Ayan. So, dito sa Tinkerbell, yung isa-share ko po is through my experience po. So, si Tinkerbell is loves water. So, gusto niya ng tubig. So, katunayan yan, ayan, naglabas na siya ng mga ugat niya. Ayan. So, mataas kasi yung humidity dito sa amin. One of the reason kung bakit sila naglalabas ng ugat nila. And yes po, they love water. Ayan. So, ito, bago lang sa akin, si variegated Tinkerbell. Ayan. And, ito po yung luma ko. So, this is from a variegated Tinkerbell. So, ayun, matubig nga po sila. Kaya, tingnan nyo, na-dry out na sila. So, ito po yung luma ko. Naglabas na to ng variegated na pops, kaya lang hindi na nagtuloy kasi nung nilagay ko to sa rack is ayan, nagganyan na siya. So, mayroon din silang position na gusto yung mga Tinkerbell, pero gusto nila sa mahangin, wag lang sa mahangin tao, ha? Ayan. So, Tinkerbell loves water. You can water it every 2 to 3 days. So, paano ko naman po nasabi na matubig itong Tinkerbell? Kasi, ito pong luma ko, dati, lagi siyang may dry leaves doon sa kanyang bottom part, like this one. And, palagi pong ganyan. Kakadilig ko lang, tapos after 3 days, mayroon na naman siyang dry leaves. As well as si Tinkerbell na 1 week pa lang sa akin. Natanggal na po yung iba niyang dry leaves, pero ganito po siya. Ayan. So, matubig din po siya. So, may insekto. So, sa variegated Tinkerbell, alam naman natin, pag variegated, sensitive sila sa sun. So, yung mga variegated succulent, pag nilagay mo sa sun yan, bigla yung masunog agad-agad. So, this one, naka-shaded area lang po siya. So, yung mga Tinkerbell is brightly to shaded. So, yung iba, pwede naman morning sun. Pero, mas, tingin ko, mas gusto nila sa brightly shaded. Ayan. So, for the propagation, ayan. Wala namang wala namang hirap tong Tinkerbell. Wala namang attitude to. Hindi siya ma-attitude kagaya ng tropa mo, diba? Punong-puno ng attitude. Ayan. So, sa propagation, leaf propagation, eto, ayan, diba? Sobrang liit lang kasi ng leaves niya, kaya pag nagpo-propagate kayo, advice ko, doon po sa malilim at hindi naaarawin kasi sobrang liit nila, ang tendency, masusunog sila. So, ayan, kahit ganyan lang, nabubuhay sila. Pero dati, makapal yan. Tapos, ang mahal ng bili ko dati sa ganito, parang 350 yata.
Tapos to nabili ko lang kay Germelins, 100 pesos. Tapos nung nilista niya, naging 150. Sabi ko, ma'am, 100 lang niyo po yan binenta. Sabi ko ganun. So, ayun, may mga seller talaga na mahal talaga magtinda, mayroon talaga na mamura. So, may nabili din akong ganito, 80 pesos or 70. Clamp din siya. Kay Succulent Valley, niregalo ko kay Jeremy. So, meron din to si Jeremy. Kaya nung na-open niya, kilig na kilig ang person. Kasi maganda po siya. Tapos, ayun, lalo na kapag stress, parang nagsha-shine shimmering pa yan na ma-purplish. So, nawala na yung stress niya kasi hindi ko siya nilagay muna sa arawan. So, medyo lang siya. Natatamaan naman siya ng araw pero hindi 6 hours. So, the usual is like 2 hours lang. So, ayun. So, dati, stress color. So, yun din, sa propagation, pinakamabilis is stem cuttings. Ayan. So, nag-cut po ako dati dito. Ayan po, nagbigay na siya sa akin ng madami na, 1, 2, 3, 4, 5, 6 babies in just one head cut. Ayan. So, I would cut this one for more babies I'd like. Kasi tingnan nyo, manipis lang yung kinat ko, but bongga ang binigay niya. Diba? So, ikakat ko yan para maparami pa natin siya. And, eto, loves talaga niya yung water. And for the variegated one, ganun din. Ay! Love din niya yung tubig. Ayan. So, eto, pinalitan, natatanggal siya sa pot niya kasi mababaw lang yung tanim ko. So, ayan, nilaliman ko na. Kasi, natutumba-tumba din siya. Tapos, nag-water na ako kanina. Pero, konti lang muna kasi, pagbago kasi succulent, hindi ko rin binubugbog ng tubig. Kasi pagbago yung soil mix nyo, hindi siya ganun ka-drainable agad. Pag nagtagal, tsaka pa lang siya magiging drainable. And also, for the soil type, kapag po kasi drainable yung succulent, I advise po na you use a 50% organic and the 50% is inorganic. Kasi, yun nga, loves niya yung water. So, kailangan kung everyday na siya didiligan or every 2 days is madrain yung water para maiwas yung root rot. Kasi alam naman natin pag succulent, magdali nga silang mag-root rot, diba? So, ingat-ingat pa din. So, ito, dalawa yung klase ng variegation niya. Ito, may yellow green. Ito naman kakulay ng mother. So, medyo pricey pa rin yung variegated na Tinkerbell. This is 160 ko nabili kay Succulent Valley. Ang liit niya, diba? Look at my hand, isang ganun lang siya. Pero, marami naman siyang babies. Ayun. So, naka-shaded lang to mga besh. Ayan. So, i-recommend ko po ba siya dito sa lowland? Yes po, i-recommend ko po siya sa inyo kasi totoo, mabait po ang mga Tinkerbell at bukod pa doon, ang ganda pa niya. Ayan, so for this one, ikakat ko na po yung ibang head. Then, I advise po na bago kayo mag-cut ng succulent or mag-propagate ng leaves, is diligan nyo po muna 1 to 2 days bago nyo gupitin. Kasi ito, nagdilig na ako kahapon. So, I think, nakainom naman na siya. Wala na din yung masyadong wet sa soil. Gusto niya kasi talaga ng, tubig. So, ayun, magkakat na ako. Kunin ko lang po yung aking gunting. Ayan, so ready na po. Ikakat ko na yung aking Tinkerbell. Tinkerbell, Tinkerbell, Tinkerbell rock. Ayan, so cut na natin. So, importante is na malinis dapat yung gunting nyo. And, sanitize yun ng alcohol. Ayan. So, isanitize yun muna ng alcohol bago nyo gupitin. At, magdilig muna kayo ng
bago kayo magupit, 1 day or 1 to 2 days. Ayan, so yan na lang muna. At baka mamaya hindi naman tayo magtagumpay. Gupitin ko naman to, dry naman kasi siya. Ayan. Then, ito po yung mga nakabakat ko na babies. Ayan. So, kung may Tinkerbell kayo, I advise gupitin nyo na para bigyan kayo ng maraming babies. At kung kagaya ko kayo na favorite din ang Tinkerbell, ayan na, gupitin nyo na. Ako ginaganyan ko na lang siya. Nilalagay ko na lang siya dyan. Pero yung iba kasi maraming arte. Pinaparoots pa nila. So, ako, gaganituhin ko lang. Madali lang siyang i-propagate. Madali lang din siyang patubuin. Tapos, wala ding attitude. Ang bait-bait po ng succulent na to. So, bumili na kayo ng ganito. Ayan. So, may mga parina din siya. Since I have the toppings for this one, na cultured soil is very good na yan for root growth. Ayan. Ayaw niyang umayos. Sige, ganyan na lang. So, ginaganyan ko lang. Okay na sila dyan. Ito din. So, this one, need ng topigan. Naubos na. So, for the variegated one, dito lang siya. Siyempre, hindi ko pa ito gugupitin. Palaguin ko muna. So, I hope nakapagbigay ako sa inyo ng magandang basic care and tips for our Tinkerbell, Echeveria Tinkerbell. So, that's it for today. Thank you so much. And kung nagustuhan niyo po at nag-enjoy kayo at mayroon kayong natutunan sa aking vlog today, please hit like and subscribe. Ayan. So, thank you for watching and see you on my next video at Everything Nice at Mitch. Succulent love, your nurse Plantita saying, God bless po at laging mag-ingat.